sa ating mga, syempre, ginagawa. Diba? Sabi ko nila, yung Biblia, itong librong ito, hindi po ito banal. Hindi po banal itong librong ito. Naniniwala po ba kayo? Ang banal mo nito, magiging banal po ito kung ginagamit mo natin ginagawa yung nakasulat po dito. Yung po yung talaga masasabi natin banal. Yung mga taong gumagamit ng Biblia, hindi yung Biblia. Dahil simpleng libro rin po ito. Diba? Na kung saan makikita natin ng mga aral, mapupulot na ng aral. At saka meron din po akong binigay na text rin po dyan sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. May kukunin lang po akong verse doon na sinabi ni Pablo. Na sinabi niya, pinaniwala niya sa kanila na ang salita mo'y kanilang tinanggap na mismo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga pinahayag na pinakita nila Pablo noon, sa para taga-Thessalonica, yun ay mismong salita ng Diyos. Kaya po na hindi po ito ang simpleng salita na nababasa lang ng katulad ng ibang libro, kundi ito po talaga ibang-iba. Diba? Meron mo binigay na acronym sa Bible. Sa wordly ko na lang po ito sa sanlibutan ito, binigyan nila ng acronym doon. Alam na po siguro ninyo to o papabibigyan ko lang ulit itong Bible. Meron na po siguro nakakaalam na acronym ito. Basic Instruction Before Leaving Earth. So, napapakinggan ko rin po yan sa mga preachers na dun sa amin. Kung saan, bigyan nila ng acronym itong Bible. Na makikita mo talaga naniniwala po akong totoo ito. As basic instruction before leaving earth. Diba? Totoo, di po ba? Bago po tayo mamuhay dito, sa pamumuhay natin, meron pong nagtuturo sa atin. Na kung saan, paano po yung totoong pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At ito yung basic lang, pinakita ko dito. Kapag sinabing basic, alam po natin madali, di ba? Meron po bang mahirap na basic? Basic na nga, di ba? So basic, bago po tayo mamuhay dito sa sanlibutan ito, meron po tayo mga palatuntunan na kailangan malaman para mismo maging maganda yung buhay natin. Katulad kung pupunta tayo sa isang lugar, sa community, di ba merong mga palatuntunan doon na kung saan dapat mong gawin, may ibang kultura, Iba ako, Ilocano Ilonggo po ako eh. Doon sa mga iba't ibang culture po, di ba? Mga iba't ibang tribo. Kaya kung pupunta ka doon, meron ka dapat sundin doon sa community nila. Kung di mo yung susundin, maaaring paalisin ka nila sa lugar nila. Doon po sa akin, sa Mindanao, sa Bilaan, sa mga Bilaan tribe. Alam po ba natin mga Bilaan tribe? Mahilig po sila ng mga dore, fixed marriage, ganyan. At saka meron mga kulintas na nagsisimbolo na fixed marriage na yan. Yan po mga palatuntunan nila kung minsan. Hindi mo po yung gagawin ay maaaring alisin ka na sa community nila. Pinapakita. Meron din po dito sa ating mundo ito, meron po instruction rin palatuntunan na pinakita. Ito pong Biblia na nabubuhay po tayo dito. Halimbawa po natin dito, siyempre si Zechariah at saka si Elizabeth kung nakakilala po natin. In Luke chapter 1. Napakaganda po ng pinanggit dito mismo. Maumpisa po tayo sa verse 4. Verse 5 to 6. Luke chapter 1, 5 and 6. Natin niya po dito. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zechariah, of the course of Abijah. And his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. Napakaganda po ng kanilang pag-uugali po ni Zechariah at ni Elizabeth. Dahil mismo lahat po ng commandments, yun ay sa Tagalog, walang kapintasan at lahat ng palutuntunan ng Diyos ay kanilang sinunod at sila ay mga matuwid. Di ba? Sinunod nila yung palatuntunan lahat ng Diyos. Kaya sila ay mismo ay magiging matuwid. Pati yung sa ating mamuhay sa ibabaw ng lupa ito, magiging matuwid ito tayo. Pati po susunod yung palatuntunan ng Diyos. E pinakita ko lang po din yung kunting kahalagan po ng Biblia. Yung puntos ko po ay ito. Hindi pa po introduction pa lang po ito, pero matagal na, no? Ito na, unang-una po na puntos na nais kong i-share is
Yung mababasa po natin, Psalms chapter 119. Marami pong writer ng Psalms, pero ang alam ko po ang sulat ng Psalms 119 is si David. 119 verse 11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Maganda na sinabi ni David, di ba? Sinabi niya, iningatan niya mismo yung salita ng Diyos para hindi siya magkasala. Hindi kong binanggit niya mismo. Dahil mismo si David, sinabi ni in Acts chapter 13, nakita natin doon na si David ay gumagawa lahat ng kalooban ng Diyos. In Acts chapter 13,